Video no kaswabe na malaki sa porsyento ng aking mga kaibigan and even family members, meron silang common denominator na laging bukang bibig. Lagi nilang pinag-uusapan, they are very curious about this crossover SUV. Katulad na lang ng aking co-actor na si Alan Dizon na sanay na sa mga classic, sports cars, mga Japanese na automobile, pero sinabi niyang ganon, gusto niya pa rin ma-experience or mag-own ng isang Sea Lion 6. Syempre, this one is gaining fame because of its efficiency and well-priced nga pala ito, very competitive and feature-packed. Gusto ko lang ipaalam sa inyo na noong 2024, almost 1 million units na ang nasold na Sea Lion 6, nasa 800,000. And meron nga pala itong share na 12.2 na margin percentage when it comes sa kanyang segment ng mga plug-in hybrid electric vehicle. So on this video, i-check natin kung ano ang appealing dito and desirable. After that, let's get behind the wheel para malaman natin kung ano ang dynamics na kaya niyang ibigay. Kaswabe, let's begin! So kaswabe, let's start with the front clip ng ating Sea Lion 6, and they are very consistent with their Ocean X series design language. So very modern and stylish yung mga aerodynamics natin dito sa lahat. BYD na emblem which is very classy. Wala ka nga pala ditong too much expression ng mga aggressive front grills kasi meron kang mga slick and sharp na mga linya dito sa baba na mukha siyang whisker ng isang Sea Lion. The ground clearance is 6.8 inches, mataas-taas na rin kahit papano, or 173 mm. Pinarteran yan ng mga W natin na dynamic headlamps. Pag tiningnan mo nga pala yung detalye nito, parang meron kang makikita ng mga teardrop design. So the LED DRL is nasa lower portion ng headlamps, and doon naman sa front aprons natin, you don't have active vents doon for sporty na itsura and added aesthetics nga lang pala yung nandun. So, next detail naman tayo. Of course, naka-smart entry na ang ating Sea Lion 6. Front suspension ay McPherson strut. Sa likod naman ay multi-link independent suspension. Usapang wheels and tires, alloy wheels, 235, 50, and R19. And alam mo ba, sa kanyang dimension, magugulat ka rin magkasing haba sila ng isang Toyota Innova kasi nagkatabi ito sa parking. Kinunan ko sila ng picture side by side at nalaman kong mas malapad pa ito ng 45mm pero sa height, negative 115mm. Sa kaliwa naman ang kanyang fuel door cap. Kaswabe, very beautiful ang kanyang rear fascia. Pinaghalo ang Lexus and Porsche na light technology because of this very expressive natin na full-length light bar. At kung titingnan mo yung detalye ng teardrop design, it mimics kung ano yung main headlamps natin. Ang haba nga pala ng ating third brake light, halos sinakop niya ang kalaparan ng Sea Lion 6. Meron tayo ritong wiper and the badge of DMI. Ang ibig sabihin niyan ay direct message. Biro lang. Dual mode intelligent because this one focuses on fuel efficiency and electric driving. Tailpipe is nasa ilalim for a cleaner look. So you have rubber switch to open kasi power nga pala ang ating mga tailgate. Ang mga tuloy, ang tailgate, the cargo space is 556 or 526. And tonneau cover, this one very useful para hindi makalat kung titingnan natin pag meron kang gustong itago or laban sa kainitan ng sinag ng araw pag may mga importante dito na mga gamit. Sa ilalim nga pala, makikita mo yung added accessories natin for AC charging, reflective vest, meron kang tar sealant dito, at marami pang iba. So, moving on sa ating back seat at napakaluwag dito. Isipin mo, kasing haba ito ng isang MPV na Toyota Innova and mas malapad pa ito ng ilang millimeters kaswabe. Minaximize niya yung spacing. At least dito, pwede mong i-adjust yung ating headrest. Sa driver cockpit, naka-fix na siya. USB Type A, Type C, may mga vents ka rito. Floor natin is super flat and may storage ka na pwedeng itago dyan, seat pocket. You have 10 infinity na speakers. Sa mga grab handle natin, meron kang orange na stitching and maganda ang ating door release handle. A panoramic sunroof para sa lahat ng pasahero natin dito. And lastly, available ang ating dalawang cup holder para dito sa 3-seater natin na back seat.
Introducing Atto Sport. Kaswabe, this one is the world's most innovative mobility scooter that we can get para sa ating lifestyle and sa mga kababayan natin na PWD. Madali lang to. Comes with 2 separate parts na pwede mong gawing trolley at the same time. Installed nga pala doon sa harap ang iyong illuminated LCD display for you to see the performance and enhanced lighting system para sa safety precautions pag nasa road ka or sidewalk na pwede mong ilagay sa sports car or regular car na trunk kasi maliit lang ito and very lightweight. Within seconds, ang dali lang i-assemble. Up to 10 speed ang kanyang taglay and 10 kilometers per hour ang kanyang maximum na pinartneran mo ng shock-absorbing flat-free tires for advanced performance and auto braking system. At hindi lang sa kotse, mantakin mo, pati sa tren, pwede. And flight approved ang ating baterya. Meron tayong lisensya. So, ibig sabihin, pag nag-travel ka around the world, kayang-kaya mo itong ilagay sa cabin at ibaba mo, ma-assemble mo kagad ito. Ang design nito ay talagang super passionate sila para ipakita sa inyo ang performance. So, ganun lang yon. Be active, be free, be yourself by Atto Sport. Ang link ay nasa description below para i-check mo na lang, kaswabe. Anyway, kaswabe, alam naman na natin na meron itong 15.6 touchscreen na rotating. Pwede mong pakialaman dito sa gitna and pwede rin sa ating manibela kasi meron tayong switch. Pero napag-alaman ko na once na nilagay mo ito sa portrait mode at in-off mo, babalik pala ito sa kanyang landscape mode. At pag binuksan mo ulit, dahil ang settings mo ay portrait, doon ulit siya pupunta sa portrait. So medyo napapagod lang talaga siya. Basta ang default mode nito ay pa-landscape. So bagay na bagay ito pag portrait sa mga nag-review ng TikTok, Reels, short sa mga YouTube. So depende sa pinaka-preference ng ating driver. Meron nga pala itong tinatawag na 3-finger gesture kasi pag pa-vertical mo ito is in wipe ay pwede mong pakialaman ang iyong climate control. Pag horizontal naman ay yung blower strength ng mga AC natin. Anyway, ang ating ambient lights, syempre meron tayong available niyan. Mas malinaw dito sa ating front dashboard. Ay syempre, nasa dashboard, the settings, pwede kang mamili between sumasabaybayan sa music or different character. And sasabayan pa yan ng ating Apple CarPlay and Android Auto compatibility. Pero ang pinaka-the best rito, hindi mo na kinakailangan, kaswabe, maglagay ng mga kable. Then sa indication, dito sa ating gauge, meron tayong tinatawag na electric vehicle mode or hybrid powertrain mode. Ang switch niyan, nandito lang sa center console. Mamili ka kung gusto mong battery percentage ang iyong makikita rito or yung pinaka-maximum mileage na nakukuha natin coming from the electric vehicle mode kasi syempre, na-charge nga pala ang ating mga baterya habang nagdadrive tayo sa hybrid powertrain. So, it depends. Like ako, wala naman akong range anxiety pero mas gusto ko yung battery percentage ang nakikita kasi yung fuel natin, ini-indicate niya kung ano na yung mileage. So, para hindi lang siya nagiging redundant. When it comes naman sa beauty ng ating interior, yung mga seats natin, powered nga pala lahat dito sa harap kasi some others, pag powered dito sa driver, dito sa passenger, manual na yung mga seats natin. Pero very energetic and dynamic yung combination ng kulay nito. Moving around sa ating center console, you will see na meron kang small crystal dito na gear shifter. Of course, yung drive modes natin, meron kang Eco, Normal, Sport. So para sa akin, mas gusto ko efficient, kaya sports mode. Hindi, normal mode ako. Start and stop is here and dual ng wireless charging pad ang available dito. So kunwari, hindi naman dalawang telepono ang ilalagay mo, at least meron kang exposed na storage na pwedeng ilagay dito. Plus, may mga slotting ka ng mga USB Type-C and Type-A and even yung charging power outlet is also available. Semi-flat bottom 3-spoke and multi-function na mga buttons natin for driver assist is here. Pero pag gusto mong ilabas yung different angles ng 360 camera natin para dito sa 15.6, dyan mo
sisipatin. Depende sa'yo kung portrait or landscape mode. Pero ang matalino dito sa camera niya kasi while you are cruising, hindi mawawala yung camera view mo rito. So it's either 2D, 3D, transparent na chassis, yung left and right or harap, likod. Sari-saring sangkap yung angulo ng mga camera natin. Basta one thing's for sure ay malinaw and fluid yung camera resolution na ibinibigay nito Kaswabe. Sa ating gauge cluster, meron kang different modes kung gusto mong maging classic or fashionable. And even yung speedometer natin, may limit din siya. So for me, I use the fashionable kasi medyo pinagsawaan ko yung classic ng few days. Sa monitor nga pala, yung consumption ng both power natin and sa fuel, pwede mong tingnan sa 15.6 touchscreen monitor natin. Pero ako, medyo nalilito lang ako sa pinaka-calculation niya kung paano nangyayari. Pero kaya natin yan. At least, dito mo makikita yan Kaswabe. Tsaka alam mo Kaswabe, perfect yung voice command nito. Kasi hindi mo na kinakailangan linisin and maging aware ka sa mga sasabihin mo. Even yung speaking voice mo, super responsive siya. Very accurate. And hindi mo kinakailangan artehan kung paano mo sasabihin. Casual lang. Hi BYD. Tumutunog ka agad siya. O hindi niya ako maintindihan kasi kung ano-ano na yung sinasabi ko. Pero one thing's for sure, kaya niya kagad magets kung ano yung i-command mo sa kanya. Makikita mo nga pala dito, it has an indication kasi meron tayong air purification dito. Ngayon ko lang ata naramdaman to or basta ngayon ko lang naalala eh. Once na nag-vape ako, then yung bilang ng, I don't know kung mga molecules yung nandito or mga bad elements from the air, may bilang dito, umaabot siya ng 200. So automatically, bigla siyang magkakaroon ng vacuum. Mararamdaman mo yung strength ng fan niya talagang aandar kasi ino-compute niya kung ano yung nasa loob and yung nasa labas na indication. So kinakailangan i-purify niya yun. Kaswabe, I am driving the Sea Lion 6 and I am super grateful and happy ang aking experience. Ang dali lang i-drive nito Kaswabe. Perfect sa lahat ng family members. Sa tatay, nanay, lola, lolo, kaya nila. Kaya lang insane yung ibang technology and settings dito. So kinakailangan pag-aralan mo talagang mabuti at bawal hindi magtanong. Kasi may mga gesture dito na hindi natin nakuha sa ibang brands like sa mga Japanese na mga kotse, etc. Powered by a 1.5 liter 4-cylinder naturally aspirated engine. So pinarteran yan ng 18.3 kWh battery that can take you 80 to 110 kilometers. So nandun yung pinaka idinadagdag niya na mileage Kaswabe. For the fuel naman, 1,100 kilometers. Actually, hindi ko nagamit lahat ng gasolina. Baka pwedeng ilipat na lang sa sasakyan ko. Higupin no? Biro lang. May remaining pa ako na 250 kilometers and from north to south ang biyahe na ginawa natin. Kung ikukumpara ko to sa other na mga crossover SUV, ito yata yung pinakamalala na mileage na nakuha natin. Some other, mga nasa half lang sila. Tapos, alam mo yun, napaka-friendly niya and talagang ide-desire mo na mag-drive ka nito as a daily drivable, everyday car. Dali niya lang. Sa manibela natin, very soft. Wala siyang tension kasi hindi naman pang race car ito Kaswabe. Kaya lang, sa sobrang lambot ng ating manibela, medyo nauhuli lang ang kanyang motion. Okay? Hindi lang siya ganun ka-sharp and accurate and lalo na yung mga inirereklamo na mahirap yung busina kasi kinakailangan kapain nyo kung nasaan yung busina niya. Hindi ito katulad ng ibang kotse na nasa gitna lang, biglain mo. Ito, nasa kaliwa, kanan, and bandang upper portion yung pagpindot. Kaya yung iba nalalaman ko nga na nahihirapan sila kasi kinakailangan i-pinpoint mo kung nasaan dito. Sa gauge natin, nakikita mo meron pa siyang traffic sign recognition. So yung driver assistance niya, yung ADAS niya, very useful, intelligent cruise control na tiningnan ko, parehas ba ito ng adaptive cruise control? Kasi meron siyang dalawang ganun na features. Adaptive cruise control siya na meron siyang lane keeping assist. O diba, saan ka nakakita ng ganun Kaswabe? Or ngayon ko lang ba na-experience yung mga ganyan? So full pack ito. This gives 214 horsepower and 325 Newton meter of torque, 0 to 100 that can go nasa 8 seconds. Pero alam mo, kahit manatili ka sa fast lane dito Kaswabe,
kaya mong habulin yung speed ng ilang sasakyan. Hindi nga lang, syempre, mabilis pag in-launch mo, pero while cruising, pag piniga mo yung accelerator natin, at least, meron siya kahit papano na booster na mararamdaman ka, lalong-lalo na pag naka-sports mode tayo kaswabe. And ginagamit nga pala nito, syempre, yung blade battery na merong 8 years ang kanyang warranty and front-wheel driven ito. So sa pakiramdam naman ng suspension niya, hindi lang ganun ka super comfortable kasi may snap and konting vibration ka talaga na mafe-feel pag nadaan ka sa ilang mga lubak. Hindi siya proper off-road na vehicle. Ramdam niya pa rin yung mga pang-ilalim even though independent suspension naman tayo, multi-link sa likod. Pero alam mo, hindi ka mapapagod i-drive ito. Actually, this one is super okay niya sa mga malalayong biyahe talaga. Isipin mo ba naman, again, 1,100 kilometers, pero hindi lang doon nagtatapos kasi yun yung fuel mileage natin. Pero pag nagda-drive ka, syempre, nare-recharge din yung baterya natin. So, alam mo yun, nagbe-build up pa rin siya ng extra mileage sa'yo pag kino-combine mo. Pero pwede mo rin siya gawin na plug-in ka lang para i-charge yung battery kasi depende kung anong driving character ang gagawin natin. Ako, hindi naman ako nakakapag-charge. So, hinahayaan ko lang yung makina na nagre-regenerate siya ng power. So, yung settings nasa infotainment system natin. You might be interested para i-follow ako sa aking social media platforms, TikTok, Instagram. Available na nga pala ang bagong Rico Suabe merch. Sana makakuha ka rin kaswabe sa continued support para sa ating channel. Maraming salamat BYD Philippines. Till next time, God bless, more power and more performance.